Ang trabaho po nun is apply, release, parking brake at emergency brake niya is apply and release lang at nakalagay yan sa harap ng ating mga gulong ng ating mga sasakyan. Hello mga kabady, this is Giats TV po ulit mga kabady. Welcome back to my channel. So ayan mga kabady, meron akong i-share po sa inyo konting tips, kalaman po dito sa mga air brake na sasakyan mga kabady. So ang i-example po natin mga kabady, itong 10-wheelers na haul truck na aking minamaniho mga kabady. So meron po siyang dalawang magkakaibang brake chamber sa ilalim ng ating mga gulong mga kabady, at yan po ang gusto kong i-share po sa inyo. So meron po siyang brake chamber na service single air brake chamber. Yung isa lang ang kanyang diaphragm dyan sa loob mga kabady, at ipapaliwanag ko sa iyo yan mamaya. At meron din siyang double diaphragm spring brake chamber mga kabady na makikita rin natin sa ating mga gulong, doon sa malapit sa ating mga gulong. Yan po kasi yung gumagana para kumakapit ng ating mga preno. So ipapaliwanag ko sa inyo yan mga kabady isa-isa mamaya po. So disclaimer po mga kabady, sa mga nakakaalam na, so manood na lang po kayo dyan, at sa mga hindi pa po nakakaalam ay para po ito sa inyong mga kabady. So tandaan natin mga kabady, madaling pumuna pero mahirap gumawa mga kabady. So ayan mga kabady, peace lang po tayo. So ayan mga kabady, simulan na po natin ang ating video at uunahin natin itong service single air brake chamber mga kabady. So tara. So ito nga mga kabady ang tinatawag na service single air brake chamber mga kabady, o sa madaling salita, service brake chamber mga kabady. Itong service brake chamber na to mga kabady ay makikita natin sa harap na bahagi ng mga gulong ng sasakyan. So katulad ng haul truck na minamaniho ko, 10-wheelers po, ay nakalagay po ito dito sa harap na bahagi ng mga gulong. So sa magkabilaan po yan. So ito tinatawag na service single diaphragm air brake chamber mga kabady, dahil isa lang po ang kanyang diaphragm. At ang trabaho niya mga kabady is apply and release lang po siya ng hangin. Kunwari, example mga kabady, kapag inapakan natin ang ating brake pedal dito sa taas, dito sa ating sasakyan, pagkaapak natin sa brake pedal, papasok ang hangin dito sa kanyang pitang bahagi mga kabadis, dito sa kanyang likod. Ang hangin, pagkapasok ng hangin dyan, may diaphragm siya mga kabady para itutulak naman niya yung push rod. Yung push rod mga kabady, yan po ang nagtutulak para kumakapit na ang ating mga preno mga kabady. So ang trabaho niya mga kabady, apply and release ng hangin. So itutulak siya ng hangin dito sa kanyang pitang bahagi para itutulak din ng diaphragm itong kanyang push rod para kumapit na po ang ating mga preno. So ganyan po ang katrabaho niya mga kabady, apply and release. So ganyan po ang service brake chamber o service single diaphragm air brake chamber po yan mga kabady. So dito na naman tayo sa double diaphragm spring brake chamber mga kabady, at ito po ang kanyang trabaho. So ito nga po mga kabady ang tinatawag na double diaphragm spring brake chamber mga kabady. At itong double brake chamber na to mga kabady ay nakalagay po ito sa likuran ng mga gulong natin mga kabady, doon sa likod. Diba dalawa ang differential natin doon, diba apat yung kinakabitan ng mga gulong, so apat din sila doon mga kabady. So yan po ang nakalagay doon sa mga likod ng ating mga sasakyan. So ang trabaho niya mga kabady ay ganito. So ito nga po ang example mga kabady ng ating double diaphragm spring brake chamber mga kabady. Ito po yung laman niya. So tinatawag siya na double diaphragm dahil dalawa po ang kanyang diaphragm mga kabady. At tinatawag siya ng spring brake chamber dahil meron din siyang coil spring dito mga kabady na malaki yan mga kabady. Yan, malaking spring yan. So ayan, unahin muna natin yung diaphragm. So ang diaphragm niya mga kabady dalawa. Isa dito sa harap at isa dito sa likod. So ang trabaho nila mga kabady, ganito kasi yon. Kapag itong air brake mga kabady walang hangin mga kabady, automatic po yung ayan mga kabady na nakikita ninyo ngayon, wala pong hangin yan, walang hangin.
So automatic po kumakapit ang preno. So yan na po ang pinaka handbrake natin. Kung sakali mga kabady na i-release natin ang maxi o yung handbrake natin dito sa taas mga kabady, automatic po siyang magkakaroon ng hangin rito mga kabady sa kanyang likod na diaphragm, at mag-aariya na yan pati yung kanyang push rod. So yung push rod mga kabady, yan po yung tumutulak para kumakapit ng ating mga preno. So pag-release natin ng maxi dito sa taas, papasok ang hangin rito, ayan, area na yan, tapos ganyan na ang kanyang hitsura. So ito mga kabady, wala na siya, hindi na siya nakakapit ng kanyang handbrake o yung parking brake niya mga kabady. So pwede na kayo makatakbo. Ito naman ang trabaho niya mga kabady. Kapag inapakan nyo na naman yung brake pedal dito sa taas ng ating mga sasakyan, yung brake pedal natin, kung wari magbe-brake kayo, brake kayo kasi gusto kayong huminto, pagkaapak nyo ng pedal dito, magsusupply naman siya ng hangin rito para itutulak naman niya itong push rod. Pero itong nandito sa likod mga kabady, naka-steady po yan na hangin. Pero itong sa harap na diaphragm, yan na po ang itutulak niya. Kung wari inapakan natin yung pedal dito sa taas, itinutulak niya yung push rod para kumapit yung preno natin. So ganyan po ang kanyang trabaho. Service po, katulad po siya ng service brake chamber mga kabady, apply and release. So ganyan din yung harapang bahagi ng ating mga diaphragm dito sa double diaphragm spring brake chamber mga kabady. So ganyan po ang trabaho niya, apply and release din itong nasa harapan. Pero itong nasa likod, steady po siyang merong hangin. So ito mga kabady, kapag kung nawalan kayo ng hangin, itong mga kabady sa likod, re-release din yan mga kabady dahil kailangan siya ng hangin. So kapag wala ng supply na hangin, naubusan kayo ng hangin, kunwari naputol yung mga linya ng hangin ninyo, babalik siya dito mga kabady at automatic namang magbe-brake ang likod na bahagi ng mga gulong niyo mga kabady, dahil kapag naubusan siya ng hangin, itutulak niya automatic itong push rod mga kabady. So ganyan po ang brake chamber ng likod ng ating mga sasakyan. Kunwari nagpa-parking brake tayo, so pag parking brake natin dito sa taas, yung maxi niya, i-maxi natin, automatic po bawas hangin yang nandyan mga kabady. So kakapit na ngayon ang ating mga preno doon sa likod. So kuha nyo mga kabady, kakapit na, automatic rin maglalak itong push rod. Yan, yung sa likod mga kabady, yan po ang tinatawag na emergency brake mga kabady. Kung sakaling mawalan kayo ng hangin, kung sakali ding i-release din ninyo yung hangin, kung gagamitin niyo yung maxi, i-release niya yung hangin rito para automatic po kakapit yung mga gulong o yung brake natin doon sa likod. So ganyan po ang kanyang trabaho. So ayan mga kabady, ang service air brake chamber mga kabady ay single diaphragm. Ang trabaho niya is apply and release lang, at nakalagay yan sa harap ng ating mga gulong ng ating mga sasakyan. At itong double diaphragm spring brake chamber mga kabady ay nakalagay doon sa mga likurang bahagi ng ating mga gulong. Ang trabaho po noon is apply, release, parking brake at emergency brake mga kabady. So ganyan po ang pagkakaiba nila mga kabady. So sana meron na naman kayong nakuha kayo ng idea mga kabady. At ayan mga kabady, ulitin ko po, experience po natin ito at itinituro ko po sa inyo yan para din alam din sa mga hindi po nakakaalam. So hanggang dito na lang mga kabady, see you sa next video mga kabady. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye and God first mga kabady.